Magandang hapon ho mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong pagpalag ng isang arsobispo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon po sa isang arsobispo ng Cotabato na si Orlando Quevedo, the proposal of former President Rodrigo Duterte of having an independent Mindanao is insane, ayon po sa kanya. Alam niyo po mga kabisdak, ako ay pinag-aral ng isang obispo at tubong kumbinto rin. Alam mo, sa totoo lang, minsan, meron po talagang mga alagad ng mga simbahan na yung tipong masyado nang nakikialam tungkol po sa estado ng panggobyerno. Hindi na po nila iniisip yung tinatawag na separation of church and state. Ang mahirap po sa mga to, kung gusto nilang bumatiko sa isang politiko, ay talagang anytime pwede nilang gawin dyan. Pero pag yung politiko naman ay ginantihan sila at binabanatan, ay ang lalabas na masama yung isang politiko. Kasi nga, pinatulan mo yung isang alagad ng simbahan, lalo na po obispo. Na sana itong mga obispong ito ay wag na pong makialam patungkol sa usapin ng politika. Dahil meron naman talagang separasyon ng church and state. Hindi pwede na makikialam din ang politika sa simbahan. Same din dapat. Yung simbahan, bawal din dapat makialam sa kung ano yung takbo ng politika sa ating bansa. Kasi nga, ang iniisip lang nila ay tungkol po sa mga aral ng Biblia. Yun po dapat lang ang pinag-uusapan nila araw-araw at huwag nang makisawsaw kung ano po yung usapin sa politika. Kasi ito, gagamitin na naman na black propaganda laban sa mga Duterte. Bakit ho ba kayo ay natakot sa One Mindanao? Hindi naman nakakabaliw itong One Mindanao. Para sa akin ay kailangan po natin ngayon, mga taga Mindanao, magkaisa para man lang maranasan natin yung magandang buhay na naranasan ng mga taga Imperial Manila. Ito lang naman talaga ang mga nakikita ni Tatay Digong. Lalo na ho ngayon, walang habas ang korupsyon sa gobyernong ito. One Mindanao, ito ay para sa atin. Ito ay para sa mga taga Mindanao na dapat suportahan ho ninyo ito. Huwag ho kayong matakot sa One Mindanao dahil maganda naman ho ang hangarin ni Tatay Digong. Pero ito ay suggestion lamang. Huwag muna nating husgahan at dapat ho muna natin ay pagbigyan, pagdibatihan kung ano po yung disadvantage at advantage. Malay ho natin, ito na po ang panahon na para makilala tayong mga taga Mindanao, makilala sa buong mundo, at makaiwas na po tayo sa mga kurakot na nasa Luzon, nasa Imperial Manila. Again si Tatay Digong, hindi naman po natin ito sinasamba, ginagawang puon, niluluhuran. Ipinagtatanggol lang natin dahil nakikita po natin yung tunay na malasakit para sa bayan. Tunay na malasakit para sa mga Pilipino, tagapagtanggol ng mga mahihirap. Ito guys, isingit ko lang itong birada kasi ng trolls dito sa Bisdak, Pilipinas. Ikukunik na lang ho natin. Ang sabi niya kasi dyan ni Winston, sabi niya, tandaan nyo ang Diablo mapaglinlang. Humahanga kayo kay Digong, pero hindi nyo alam kung ano ang kapalit niyan. Talaga namang kahanga-hanga po itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya lang naman ang isang presidente na nagtaas ng dangal ng mga Pilipino. Siya lang naman ang isang presidente na matapang kumalaban sa mga demonyo. At siya lang naman ang kinakatakutan ng Diablo na nasa gobyerno ngayon. Wala na hong iba. Wala nang ibang personalidad na matapang humarap
at kalabanin itong mga kurakot. Nung naging presidente si Tatay Digong, binigyan po tayo ng magandang Pilipinas na nakaka-proud nga ho maging Pilipino during Duterte administration eh. Ang mga galit lang naman kay Tatay Digong yung mga durugista eh. Mga kriminal, mga kurakot, mga mahalang na bituka. Pero nakapagtataka, bakit may mga Pilipino na hinuhusgahan si Tatay Digong at kinukunik sa jablo? Hindi ba ho si Tatay Digong ngayon ang kalaban ng mga alagad ng jablo? Hindi ko sinasabi si Arsobispo kasama doon. Pero One Mindanao, ito ang kailangan natin. One Mindanao, isang suhestyon ng dating presidente ng Republika ng Pilipinas na sa tingin niya ay magbibigay ng magandang kinabukasan sa ating mga taga Mindanao. Napakaganda ng hangarin ni Tatay Digong para sa mga taga Mindanao. Yan dapat yung intindihin natin. Huwag natin husgahan muna itong One Mindanao. Unang-una, di nyo pa naman narinig yung side ni Tatay Digong. Ano ba yung programang ito? Ano ba yung gustong mangyari ni Tatay Digong? Ano ba yung advantage? Masyado nang sarado agad itong mga galit sa mga Duterte. Kagaya po itong arsobispo na ito. Sinasabing insane ang One Mindanao. Inaano ba kayo ni Tatay Digong? Tayo, bilang isang Pilipino, may karapatan po tayo sumali sa diskusyon na ito. Pero wag muna natin husgahan hanggat hindi po ninyo narinig ang side ni Tatay Digong at side ng mga nagsusulong ng One Mindanao. Bakit ho ay takot na takot po kayo sa One Mindanao? Anong meron? Di ba ho, dapat ay matakot ho tayo sa administrasyong ito dahil may balak po silang baguhin ang saligang batas. At gusto po nilang magiging Prime Minister. At habang buhay po, hindi na po mawawala sila sa pwesto. At habang buhay na po, sila maghahari sa ating bansa. Yan po dapat ang inyong kakatakutan. At yan po dapat ang inyong papalagan. Itong PI ni Tambaluslos. One Mindanao. Wala pa namang ginawa si Tatay Digong ha. Suhestyon pa lang yan. Pero bakit ito yung tinitira ho ninyo? Bakit ayaw natin tirahin itong PI ni Tambaluslos at kamuhian po na ayaw na po talaga nilang bumaba sa pwesto? Kaya gusto nila habang buhay po hahawakan ang sambayanang Pilipino, hahawakan ang Pilipinas. Wala namang problema kung hawakan tayo nila eh. Basta yayaman ho tayo. Basta uunlad po tayo. Basta mawawala ang kurakot. Mawawala ang mga smugglers. Mawawala ang mga durugista. Ang tanong, kaya ba nilang gawin? Look at the Philippines now. Ano po ang nangyayari sa ating bayan? Ito yung dapat intindihin nating mga taga Mindanao. Kawalang galang na ho sa arsobispong ito. Huwag po natin husgahan muna si Tatay Digong. Basahin po natin ang Biblia. Huwag manghusga sa kapwa.